Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin nito may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyo pala. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard at hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President, nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project.
Akala ko baka ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako, pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa Makatwid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganun din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your Honor. po. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Before